Ganito ko nga pala sinimulan yung aming house project mga idol. Ang una natin ginawa dito, hinukayan muna natin yung paglalagyan ng ating tie beams. 30 ang lalim, 25 yung lapad yan mga idol. Alright, hinukayan na natin yung paikot yan. And after mahukayan natin yung paikot ng ating paglalagyan ng tie beam ay naghukay na rin tayo ng paglalagyan ng ating column o poste mga idol. 4x5 yung lapad ng building na at gagawin dito mga idol. And after mahukay natin yung ating mga butas dito mga idol, 120 by 120 at saka by 120 ang lapad ng ating mga butas dyan mga idol. At ang parilya namang ganawa natin dito ay 1 meter by 1 meter mga idol. At hindi na rin natin nilagyan ito ng hook yun. And after ma-assemble natin yung ating parilya dito mga idol, nag-assemble na rin tayo ng mga bakal para sa ating gagawin column mga idol. At ito pinapaikot ko na nga yung column dahil mabigat ito. And after ma-assemble mga idol, naglagay na rin tayo ng mga bato para malatag na rin natin yung ating parilya dito. And after malatag yung ating mga parilya dito, ilalatag na rin natin yung ating gagawin column dito mga idol. Ito, napakagandaan mga idol. At tapos na nga nating latagan lahat ng ating mga butas dito, yung column at saka yung ating parilya, nalatagan na rin natin lahat. Ang kulang na lang dito mga idol, bubuhusan na lang natin ito. After that, naghalo na rin nga kami ng semento dito para makapagbuhos na nga kami at makausad na rin kami para sa next na gagawin namin. Ayan, binuhubusan na nga namin ito mga idol. After mabuhusan mga idol, eto na, nabuhusan na natin lahat ng ating pundasyon dito. And after mabuhusan nga, naglagay kami ng forma dito na 45 cm ang taas. Ang purpose niyan mga idol ay para maiangat yung ating poste sa lupa at para hindi tayo mahirapan magtrabaho at para makatipid na rin tayo sa ating mga forma mga idol tulad ng plywood at kuko lumber. At nilagyan na nga natin ng hollow blocks, pinaka-base niya para hindi gumalaw. After that mga idol, binuhusan na nga rin natin kunting siksik at ayan na nga mga idol, nabuhusan na nga natin yung poste. Alright, ito na, nabuhusan na nga natin lahat mga idol, napakaganda. At after mabuhusan mga idol, binabaklas natin yung ating mga forma dito. Ito napakadaling baklasin mga idol. Kasi nga 45 cm lang ang taas niyan. And after magbaklas natin yung ating forma mga idol, ito, maglalagay tayo ng sako para hindi madumihan yung ating column. And after that mga idol, maglalagay tayo ng lupa. Ibabalik na natin yung lupa para umangat at hindi na mahirapan tayo magtrabaho. After that mga idol, nilalatag na nga natin yung ating tie beam. At ito na nga, nalatag na nga natin lahat mga idol. At matapos malagay nga lahat ng ating tie beams dito mga idol, agad naman tayo nagbuhos dito mga idol. Siksik ng mabuti ito mga idol kasi nga kulong mga ito at saka tie beams. Kailangan siksik at matapang yung ating halo dyan mga idol. At nang mabuhusan nga natin lahat mga idol, ay agad naman tayo naghanda ng ating CHB guides and then naglagay na rin tayo ng ating hollow blocks dito. Sinisit na rin natin yung ating mga hollow blocks. Naglagay na nga tayo ng mga grouts dito para makasit ng hollow blocks. Alright mga idol, nasa pangalawa patong na tayo at huwag kakalimutan siksikin yung ating mga grouts dito mga idol para matibay yung ating hollow blocks. At nasa pangatlong patong na nga tayo mga idol at ito na nga nakarating na nga tayo sa mataas. Gumamit na nga tayo ng scaffolding dito o kaya ng tungtungan para maabot natin yung pagsitil. At naglagay na nga rin tayo ng horizontal na bakal every 3 layer at yan ang kakapit mga idol sa ating wall at saka sa ating column para mas matibay siya. Huwag kakalimutan yung ating horizontal dyan. At agad na nga kaming naglinis ng ating column mga idol at ito na nga nilagay na nga natin yung ating forma mga idol at sinali na rin natin ng alambre at nilagay na rin natin yung sa kabilang forma at naglagay na nga rin tayo ng guide para hindi mawala sa sukat yung ating at saka sa libilasyon yung ating forma. At linagay na nga natin yung pangalawang forma dito tayo sa corner column mga idol. Ayan, sinasabit na natin yung ating mga dowels dito. May mga butas yan mga idol, binutasan nga natin para ma-shoot talaga yung ating mga dowels at kinakabit na nga natin yung kabilang side mga idol dito sa corner column. And after makabit na rin mga idol, pinag-aasawa na natin to, pinupupok na nga natin to para hindi siya bumuka. Yan, malalaki yung ating pako dyan mga idol, number 4 yan. At matapos nga nating pakuin lahat, nilagyan pa natin ng mga alambre ito mga idol kasi nga wala nga brace ito. Ayan, nalagyan na nga natin ng brace paikot ito mga idol. At ito na nga mga idol, napakatibay nga yung paggagawa natin dito. At nilagyan na rin natin yung nasa corner sa loob. Yan, tinukuran na lang natin yan ng mga kuko lumber dyan kasi hindi natin matalian ng alambre yan sa loob. At ito na nga after lagay natin yung mga dapat ilagay mga idol, nagbuhos na nga rin tayo dito sa gitnaan din. Pagkatapos mga idol, nagbuhos na rin tayo dito sa corner column mga idol dahil dalawang poste yung ating napurmahan dito. And after that mga idol, sinisimula na nga nating baklasin. Tinatanggal na natin yung mga guide. Pinupupok natin sa taas ito mga idol para lumuwag at ayan, unti-unti yung pagsikwat natin dito mga idol. Kabilaan huwag natin biglayin para hindi natin masira o mabungi yung corner ng kanto ng ating poste. At ito na umangat ng mga idol, ilalagyan natin ng kalang. At kitang-kita nyo naman mga idol, napakagandang pagbubuhos natin, hindi ampaw. At after that mga idol ay sinimulan na rin nating baklasin yung nasa loob mga idol na putol natin yung mga tying wire nga dito. At ganun pa rin yung ginawa natin, pinupupok natin yung side mga idol para lumuwag siya. At unti-unti rin yung pagsikwat natin dito mga idol. Ayan, sinisikwat na nga natin. Kabilaan dyan mga idol, dahan-dahan lang. Dalawang araw nga pala natin itong binuksan mga idol kasi pag isang araw lang medyo malambot pa siya. Kaya ginawa natin dalawang araw bago baklasin ang format. Ito na nga mga idol, tinatanggal na nga natin yung format. Napakaganda nga ng pagkabuhos natin mga idol. At after that mga idol ay nagsimula na rin tayong baklasin yung format dito sa corner mga idol. Ayun, binabaklas natin yung una sa loob. At kuko lumber lang yan mga idol na 2x2 yung ginamit natin sa loob. At ito, matapos natin tanggalin mga idol ay nagsimula rin tayong tanggalin yung nasa labas mga idol. Ay napakaganda ng ating pagkabuhos dito mga idol. Wala talagang ampaw yan. Sinisimula na nga natin putulin yung tying wire dito sa labas. Puro tying wire lang yan mga idol.
After maputol nga mga idol yung ating tying wire dito ay algat na nga naman nating sinikwat yung ating forma dito. Pinaghiwalay na nga natin. Medyo matigas yan mga idol kasi nga number 4 yung ating pako dyan. Pero okay lang, unti-unti lang ang pagsikwat yan mga idol para hindi masira yung ating forma. Kasi gagamitin pa yan natin sa ibang mga kulong mga idol. And after that mga idol, sinisikwat naman natin yung isang side. Dahan-dahan lang mga idol para hindi masira yung forma kasi marami pang kulom yung paglalagyan nito mga idol. Ito na nga, magpas na nga natin. And after that mga idol, napakaganda ng resulta ng ating pagkabuhos. At ito na nga mga idol, nag-agad naman tayong nag-settle ng hollow block sa kabilang wall naman hanggang rating tayo sa mataas mga idol at makapagporma na rin tayo ng ating pangatlong column mga idol. Ito nilalagay na nga ulit natin yung ating forma na ginamit doon sa kabila. Ito mga idol, nilalagay natin mga guide, nililibilan natin para siguradong pantay mga idol. Pero kita nyo naman yung forma natin ay halos buo pa kasi nga na maingat yung pagbaklas natin at kinakabit na nga rin natin yung ating kabilang side ng ating forma dito mga idol. Sa pangatlong column na tayo dito mga idol, ito iniingat na may butas na rin yan at sinushoot natin yung mga dowels at may tying wire na rin yan. At ito dalawang column ulit yung ating napormahan dito. At nagsimula na tayong magbuhos dito mga idol. Matapos nga nating mabuhusan mga idol ay agad naman tayong naghanda dito sa pang-limang column mga idol. Hinahanda na natin ito, linilinasan natin at ina-align na rin natin ito, nilalagay natin sa tamang libilasyon. Tinatali na rin natin yung ating mga horizontal dito para hindi na siya gumalaw pag pinormahan natin, hindi dumikit yung ating bakal dito sa forma. At napormahan na nga natin ito mga idol. At ito mga idol, after mapormahan natin mga idol, nagsettle na nga tayo ng hollow blocks dito hanggang makarating sa dulo, hanggang makarating sa beam. At after that mga idol ay naghanda na nga tayo ng purong semento dito, nilagay sa tubig at saka yan ang ilalagay natin dun sa pinaka kulom para kumapit talaga yung ating buhos dito ng semento. Yan ang ginagawa dito mga idol. And after malagay nga yung puro mga idol, naghalo na rin tayo at naglagay na nga tayo ng buhos dito mga idol para matapos na rin yung ating pang-limang kolom mga idol. And after mabuhusan ay ito na nga mga idol yung ating mga nabuhusan. Kitang-kita naman mga idol, napakaganda ng ating pagkabuhos dito at wala nga kaampaw yan mga idol. Ito nyan naman, nakita nyo, paikot na tayo ng ating bahay. 18 days na ginawa namin yan mga idol, dalawa lang kami at ito na nga. At kita nyo naman mga idol, yung forma ando na sa pang-anim na kolom. Kitang-kita nyo naman, buong buo pa yung ating forma dito kasi nga maingat yung pagkatanggal natin. At ito nga mga idol, nasa beam na nga tayo. Sagad na yung lahat ng hollow blocks. Beam na lang ang kulang dito mga idol. Dumating na nga scaffolding natin, pinutulan na rin natin ito ang pinakapaanan para matanggal yung matulis. At ito na nga nilagay natin sa tamang posisyon at matapos malagay natin sa tamang posisyon mga idol, nagagawa tayo ng mga sapatos dito para pag pinatong natin na hindi bumaon natin. Pinapatayo na nga rin natin ito mga idol, inaabang na rin natin ito para pag naglatag tayo ng slab ay meron na tayong scaffolding at meron na rin tayong tungtungan pag naglatag tayo ng ating mga beams dito mga idol. Ito, sinisiksik na natin yung ating mga sapatos dito mga idol para pag nilagyan natin ng buhos yung slab natin na hindi bumaon yung ating mga scaffolding dito. At malapit na nga tayong matapos dito mga idol sa paggawa ng scaffolding mga idol. So medyo marami na yung nakabit natin dito para sa isang araw mga idol na paggawa ng scaffolding. At ito na nga yung nagawa namin para sa isang araw mga idol. So almost done na yan mga idol. At matapos nga natin magawa yung ating scaffolding dito ay naglagay na rin kami ng ating mga stirrups dito para sa kakulangan ng ating mga stirrups sa column. Ito mga idol, tinatali na natin yung mga stirrups sa ating mga column mga idol. At naglibil na rin kami dyan para pag nilatag natin yung ating gagawing beam dito ay isasampan na lang natin dyan sa ating stirrups. So ito yung ating sukat ng beam dito mga idol, 20 by 40 yung laki ng ating beam dito at nagpuputol nga kami ng tying wire dito mga idol gamit ang ating bolt cutter. So napakadali magputol ng tying wire dito gamit ang bolt cutter. Nagsimula rin kaming mag-bend dito mga idol ng gagawin nating hook para sa beam at ito nagagawa na rin kami ng stirrup dito para tuloy-tuloy yung pag-assemble ng aming beam dito mga idol. Ito medyo marami-rami nang nagawa nating stirrup dito mga idol. Ito at linalatag na nga rin natin yung ating mga bakal dito mga idol para makapagtali na rin tayo ng ating mga stirrups at matapos na rin natin yung ating gagawing beam dito mga idol. Apat na corner yan at meron sa gitna. Medyo marami-raming beam yung gagawin natin dyan mga idol at ito naglatag na nga kami ng ating mga stirrups dito. Sinisiksik lang ng ating brother dito yung mga stirrups at matapos nga nating masiksik dito yung mga stirrups mga idol ay ito na nga ang resulta at matapos nga nating masiksik ay dinugtong na rin natin yung ating mga bakal kasi kulang nga mga idol at nag-splicing na rin tayo dyan mga idol. May mga overhang yan na 120 sa likod at sa harap ay 150 mga idol at ito nagsimula na rin kaming mag-reduce para sa aming column dito mga idol at ito naglalagay na nga tayo sa harap. Matapos nating matalian yung sa gilid ay dito na tayo sa harap at ito na mga idol tinisimulan na rin nating talian yung nasa harap ng ating bahay at ito na nga nag-reduce rin kami dito sa kabilang side at dito na nga kami sa kabilang side mga idol at nag-reduce na rin kami dito sa gitna na column dito mga idol at may mga bakal na rin yan at dinidivide na rin natin yan yung ating mga stirrups dito at para matalian na nga at nag-reduce rin kami dito sa harapan ng poste mga idol at ito na nga mga idol tapos na natin yung tatlong side. So matapos natin ma-assemble yung tatlong side na beam dito mga idol, ito tuloy-tuloy yung pagtali natin dito, dinidivide na rin natin yung ating mga
stirrup sa tamang posisyon at nagdugtong na rin tayo dito sa kabilang side mga idol kasi nga may overhang yan na 120 para sa laundry ng ating second floor dito mga idol. At matapos nga nating madugtungan itong mga idol ay ito na ina-align na rin natin yung ating mga stirrups dito ito mga idol. So inuuna natin yung nasa taas para madaling mag-install ng ating mga stirrups at dito na tayo sa likuran mga idol. So ito na mga idol, inalatag na natin yung mga bakal dito. So inuuna pa rin natin yung nasa taas na bakal tapos pinapasok na rin natin yung mga stirrups dito kasi nga mahirap i-adjust yung mga stirrups pag natapat doon sa mga ating vertical na nakatayong bakal. So mahirap i-adjust talaga kaya inuuna talaga natin yung ating mga bakal na pang ibabaw at matapos nga nating makompleto yung mga stirrups dito mga idol ay ito na nga nilalatag na rin natin yung mga kakulangan na bakal. At ito na nga mga idol, sinasiksik na natin yung pang-anim na bakal dito. So almost na ito mga idol, malapit ang matapos yung ating apat na corner na ginagawang biga dito mga idol. So matapos nga nating malatag yung anim na bakal ay ito, dinivide na rin natin sa tamang posisyon at tamang sukat mga idol. Ang ginagawa rin sukat dito ay 5, 7, 10 yung ginawa nating sukat ng ating distance ng ating anilyo dito mga idol. So ito na nga, tapos na nga natin yung apat na corner gawin. So nagsisimula naman tayong maggawa ng hook dito para sa gagawin nating beam para sa gitna. Meron tayong beam dito sa gitna mga idol. So nakahang lang yan kaya medyo malaki yung bakal na ginamit dito mga idol. At ito, ganun pa rin yung ginagawa natin dito. Sinisiksik na natin yung ating mga stirrups dito at matapos nga makompleto mga idol ay sinampa na rin natin yung ating bakal dito. Dalawang bakal pa rin yung ating sinampa, yung naunang bakal sa ibabaw. At matapos nga nating malagay sa tamang posisyon na naman yung ating mga stirrups dito mga idol. Ito na nga, nilagyan natin ng ating salok para hindi na bumaba yung bakal at pantay at pag tinali natin ito ay pantay talaga yung ating ulam at sinisimulan na nga rin natin ilagay yung ating mga kakulangan na bakal dito mga idol. So ito, 6 yung ginawa nating bakal dito, 16mm yan mga idol yung ginawa natin dito sa gitna kasi nga may kahabaan yan na almost 4 meters din yan. Kaya ito, matapos nga natin ma-divide yung mga stirrups dito ay tinatalian na rin natin mga idol. At ito na nga at tinatalian na rin natin yung mga stirrups dito sa ating overhang na 150 at saka tinatalian na rin natin yung overhang dito sa gagawin nating stairs. So gagawa tayo ng forma para sa ating center beam at ito na nga, hinihanda na nga ng ating brother dito yung mga gagamitin nating materials tulad ng coco lumber mga idol. At ito, meron na nga tayong nalagari dito na plywood. Old stock natin na plywood dyan, so sayang naman, so gamitin na lang natin. Number 1 ang kapal nyan, so matibay yan mga idol. Ito, gamit na rin natin yung ating plywood dito na gagamitin. So ito, 20 ang lapad nyan mga idol at ang haba nito ay nasa 3.6 meters. So ito, binaliktad na nga natin mga idol para malagyan natin ng mga bracing ito. At ito, nagpuputol na nga ating brother dito para malagyan ng mga brace para mas lalong tumibay mga idol at hindi maghiwala yung ating coco lumber dito. Ito ng mga idol, pinapako natin. Number 4 yung ginagamit dito natin na pako para mas matibay, mas makapit. Ito na nga mga idol, matapos nga natin gawin yung forma ay agad naman kaming naglilibil dito para pantay yung ating kakabit na forma dito. At pagkatapos malibilan mga idol ay naglalagay na nga tayo ng ating hanger o pinakasalo dito sa ating gagawing beam. So matapos nga nating magawa yung ating salo dito mga idol ay hinihilan na rin natin yung ating pinakasalo din ng beam na forma. Ito, kinakapit na rin. Ito, sinisiksik na nga natin dito. Ganito ang pagkabit natin dito mga idol sa ating salo ng ating beam. So ito mga idol, so konting angat lang yung ating bakal dito at nakabit na nga natin. At matapos makabit mga idol ay sinalagay na nga natin sa gitna yung ating pinakasalo dito. At kung makikita nyo mga idol, may malapad na plywood sa baba. So sinama na lang natin sa pagporma yung ating column dito para isahang gawa lang mga idol. At ito, sinusukatan na rin natin yung ating pinulik dito ng plywood at agad na nga naman pinutol ito ng ating brother. At matapos nga maputol mga idol ay ginawa na rin natin ito ng bracing tulad ng coco lumber. So agad na nga natin inakyat ito. Matapos nga nating makyat yung ating right side na forma dito sa ating center beam, agad naman natin itong linagyan ng nail marking mga idol. So kukuha natin yung ating tamang sukat para pag sinalpak natin ito sa side ng ating center beam ay nasa eksaktong sukat na siya o nasa eksaktong levelasyon na sa mga idol. So matapos nga nating lagyan ng nail marking, ito sinalpak na nga natin ito mga idol. At matapos nating masalpak ay pinakawaan na rin natin ito. At pagkatapos nga mga idol ay in-install na rin natin yung ating beam dito sa likuran. So this time naman nasa sentro ito ng hollow blocks. Pahirapan nga ang pagkabit namin dito kasi nga may kahabaan ito at saka may kabigatan. At matapos nga nating maisabit mga idol itong nasa likuran na beam ay ito, agad naman tayong gumawa ng forma para sa tagiliran. So ito, linalagay na natin yung mga paningit. So inaayos na natin to para pag sinalpak natin ay wala nang at pagtatapalan dun sa mga poste. Ito na mga idol. So matapos nga natin malagyan ng mga paningit, ito agad na naman natin itong inakyat. Tapos pagtapos nating makit mga idol ay agad na naman natin itong sinalpak yan mga idol. Interlock yung ginawa natin dito para pag sinalpak natin dito ay laban-laban na sila pareho. Ayan mga idol. So sinipa-sipa na natin ito para mag-shoot talaga sa dito sa pinaka column niya. At ito na nga mga idol, matapos nating ma-shoot yung ating mga forma dito ay ito na nga ang resulta mga idol. Matapos nga nating masalpak lahat yung mga forma ay agad naman kaming nag-akyat ng mga kahoy dito para sa aming pinaka-runner. Pagkatapos nga naming maakyat yung mga runner dito mga idol ay bigla namang umulan ng napakalakas. Buti naman naglagay kami ng
trapal dito. Napakalaking tulong talaga yung trapal na linagay namin dito, at pagkatapos nga mag-ulan mga idol ay tuloy naman ang aming pagtatrabaho dito. Ito, pinapako na namin yung pang-apat na runner dito mga idol. Ito, patapos na nga tayo, at matapos yung pang-apat na runner ay agad na naman natin inaakyat yung mga pamakuan ng plywood. So ito na nga mga idol, so hindi para parehas yung kapal nito, kaya tinatabasan natin ito mga idol para makuha natin yung tamang levelasyon. So ito na nga mga idol, gamitan natin ito ng pait para mapantay siya, kasi nga ang paglagari ng coco lumber ay hindi naman talaga perfect na pantay-pantay at para parehas ang kapal. Kaya ito mga idol, matapos nating makuha yung kapantayan na ito na nga, sinalpak na nga natin, nako na nga rin natin mga idol para matapos na rin yung ating gagawin ditong pinakasahig. Ito na nga mga idol, so malapit na tayong matapos, at ito na nga, nasa dulo na nga tayo mga idol. Matapos nga nating makaltasan ito, kinabit na nga rin natin ito. Pag natapos natin ito mga idol, so ang lalagay na lang natin dito ay plywood na lang mga idol. Ito na nga yung resulta ng ating ginawa mga idol dito. Ang distansya ng ating coco lumber dito ay nasa 25, so okay na okay, napakatibay yan mga idol. At saka yung lalagay natin dito na plywood ay 1/2 yung kapal, matibay na matibay yan mga idol. Talagang hindi lulubo yung ating mga buhos dyan pag binuhusan. At ito mga idol, plywood na lang talaga ang kulang dito. At bukasan nga mga idol, agad naman tayo nag-assemble dito sa terrace sa kabila. 120 ang haba nito mga idol. So kinakabit na natin yung salo ng ating beam dito, at matapos nga nating makabit yung salo ng ating beam mga idol, agad naman tayong nagawa ng ating salo din ng ating pinakasanipa dito mga idol. Number 4 lang yung lapad niyan mga idol. Ito kinakabit na natin, so napakahaba yan. At matapos nga nating magawa, agad naman nating kinabit, at pagkatapos nga nating makabit ito mga idol ay nagawa na rin tayo ng ating side form para sa ating sanipa. Ito na nga, kinakabit na natin, at matapos nga nating makabit ito mga idol, ito na nga ang itsura ng ating pinakasanipa dito sa likod. So 120 lang ang haba ng ating terrace na ito, at pagkatapos nga agad nating ito pinapako ito mga idol para hindi na rin siya gumalaw. Number 4 yung ginagamit dito na pako natin para mas matibay. Napakatibay yan mga idol, kasi number 4 talagang kapit na kapit yan. At matapos nga nating mapako ito mga idol, ito na nga, kinakabit na rin natin yung isang side dito sa ating beam, at kinabit na rin natin yung sa kabilang side. At matapos nga nating makabit ito mga idol, sinukatan na rin natin ito para makuha natin yung tamang sukat ng ating pinaka-runner. So napakahaba yan, at matapos nga nating masukatan ito, kinakabit na rin natin. At matapos nga nating makabit ito mga idol, pinapakuan na rin natin ito mga idol para makabit na rin natin yung pamakuan ng ating mga plywood. Matapos nga nating mapakuan ito mga idol, kinabit na rin natin yung pangalawang runner dito, ito. So pinapakuan na rin natin yan mga idol, at matapos nga natin makabit, agad na rin natin in-install yung mga pamakuan ng plywood. Dinalagay na natin sa tamang posisyon ito mga idol, at linalagay na rin natin sa tamang dugtungan ng ating mga plywood. At matapos nga nating malagay ito, pinapakuan na rin natin mga idol, at matapos nga mapakuan, pinuputol na rin natin yung mga excess na scaffolding. At matapos nga maputol ito mga idol, ay ganito na nga ang itsura ng ating ginawa dito. At nang matapos na nga naming malatag lahat ng mga coco lumber dito na pamakuan ng plywood, agad naman naming inakyat yung mga plywood dito mga idol. So maraming plywood yung gagamitin natin dito, kaya maraming plywood yung inakyat natin dito. Pinulit pa nga pala yung ginamit natin dito. At matapos nga nating makyat, ay nilalatag na rin natin mga plywood dito. Kami nagsimulang maglatag sa gitna mga idol, at pagkatapos maglatag sa gitna ay nasa tabi na nga tayo mga idol. Dito yan sa laundry, sa likuran terrace din yan, kaya pagkatapos nating malatag mga idol ay nilalatag na rin natin yung mga sapi dito sa tagiliran. So pagkatapos malatag yung mga sapi mga idol, sinisilip natin yung mga may konting awang. So pag may konting awang, so pinapakuha natin yung mga idol para hindi tumagas yung ating mga semento dyan, o kaya yung ibubuhos natin para sa slab. At pagkatapos nga nating masilip lahat ng mga singit-singit na mga awang-awang dyan mga idol, so inaakyat na rin natin yung mga bakal na kakailanganan dito. So maraming bakal yung kakailanganan natin dito. Pagkatapos nga naming maakyat yung mga bakal dito mga idol, agad naman kami nagsukat. So nagsimula kami sa column to column mga idol, sinusukatan natin dito. Kaya ang kinuha nating sukat dito ay 30 cm yung magiging distansya ng bawat bakal natin dito. Ito ang magiging sukat ng ating bottom bar dito mga idol. So inuna na nga natin mag-install doon sa side sa may laundry. At sinisimula na nga naming maglatag dito mga idol. So pinapasok namin yung ating bottom bar dito sa loob ng beams. So yan talaga ang tamang proseso mga idol. Pinapasok yung ating mga bottom bar dito pag naglalatag ng mga bakal sa slab. So ito, so papunta na nga tayo sa gitna mga idol, so malapit na nga nating mapunuan yung ating bottom bar dito sa gitna. Siyempre pagkatapos nating malagyan ng bottom bar yan, siyempre may asawa yan, so ikakabit rin natin yung asawa niyan. So yung pakuros ang tinatawag nila, pinapakurosan natin yung partner ng ating bottom bar. So matapos nga nating malatag lahat mga idol, ay agad naman tayong nagbend ng bakal para sa partner ng ating bottom bar dito mga idol. So binibend natin, so ilalagyan natin ito ng hook. So nagtitira lang tayo ng konting butas kasi yan yung ilalagay natin doon sa side slab or pinakasanipa. So matapos nga nating malagyan ng hook or kunting butas, so iniskwala na rin natin ito mga idol. So ang sukat niyan ay nasa 28 cm yan mga idol, at pinibinda nga natin ito. Medyo marami din yung kakailangan natin dyan kasi dalawang side slab yung gagamitin natin dyan, so sa harap at saka sa likuran. So ito na nga mga idol, matapos nga nating mabend, so inaakyat na rin natin ito para makabit na rin natin. Ito yung asawa ng ating bottom bar dito. At matapos nga nating maakyat mga idol, ay agad naman kaming nagsukat dito para malagay na naman natin sa tamang posisyon yung ating asawa ng bottom bar dito mga idol. Ayan, sinusukatan natin 1 by 1. Ayan mga idol, 30 cm yung ating distance yan.
Ayan ang unang latag natin dito mga idol, at matapos nga natin masukatan, so nilalagay na nga rin natin yung ating asawa ng ating butong bar dito. At ito na nga mga idol yung na ginawa natin na hook. So ito, naka-align na yan mga idol dito sa ating side slab. So iniisa-isa natin yan. So may naka-hook yan, at matapos nga nating malatag mga idol, so sinusuksok natin yung ating bar dito sa ilalim. So napakatibay yan mga idol, at yan yung ginawa natin dito. So makatapos nga nating masuksok mga idol ay ito na nga. So sinusuksok natin isa-isa. Ayat na nga ang itsura ng ating side slab mga idol, or sanipa. So ito na nga mga idol, pagkatapos nga nating masuksok ay agad naman nating tinalian yung ating bottom bar dito. Inaisa-isa natin para malatag na rin natin yung ating top bar dito. Pagkatapos nga nating matalian yan mga idol ay ito na nga, nagsimula na nga rin tayong maglatag ng ating top bar. So ito, paspasan yung pagtatali natin dito, at ito na nga, naglalatag na nga tayo ng top bar dito. Yung top bar natin dito ay nakasampay lang or nakapatong lang sa ating beam mga idol. So ito na nga mga idol, iniisa-isa natin yan. So ang sukat naman ng ating top bar dito ay hinati natin yung bottom bar na 30. So doon tayo naglagay sa gitna, kaya naging 15 cm yung ating sukat ng ating mga bakal dito. At matapos nga nating malagay yung unang top bar, so nilagay na rin natin yung asawa ng ating top bar. Ito na nga mga idol, dinalagay lang nga ng ating brother dito, iniisa-isa. Kaya yan na nga ang itsura ng ating paglatag ng bakal dito. Ang lumabas na sukat niyan ay naging 15 cm na ang bawat butas niyan mga idol. So ito, tinatalian ng atin one by one yan mga idol. So matapos nga nating matalian, ito na nga yung ginawa natin mga idol na paglatag ng bakal. At nang matapos nga natin ang pagtatali ng mga tying wires dito sa ating rebars dito sa slab, ay agad naman kami nag-install ng ating mga side cover. Ang inuna nating ininstalan dito ay sa likod. So napakahaba yung forma na kinabit natin yan. At matapos nga natin makabit yung side cover sa likod, ay nag-install naman tayo ng side cover sa harap. At ito na nga, pagkatapos nating ma-install yung side cover, ay nag-install na rin kami ng rebars sa ating stairs. At ngayon nga mga idol ay naglalatag na nga tayo ng bakal. So kinakabit na natin yung unang bakal dito. So nasa gilid muna yung kinakabit natin na bakal dito. So nasuksok na nga natin yung unang bakal dito. At matapos nga nating mabind mga idol ay agad naman nating pinasok yung partner ng ating unang bakal dito. So may partner yan mga idol. So dalawa-dalawa kasi ang latag natin ng bakal yan. So sinusuksok na nga natin yung isa, at matapos masuksok ay binind pa rin natin ito. So magkasama nga sila pag binibind mga idol. So ang gagawin natin, itatali muna natin ito para pag binind natin na hindi siya gagalaw, hindi siya babago sa kanyang pwesto. Ito na nga, nabind na nga natin ito mga idol. So dalawa yung nabind natin para sa unang latag. So ito, pinapasok na rin natin yung pangalawang bakal dito. So may partner yan mga idol. So tinatali ulit natin ito sa ilalim, at tinatali rin natin ito sa ibabaw. So matapos na natin matali ito sa ibabaw, so ganun pa rin ang ginagawa natin dito mga idol. Binind na natin ito para matali na rin natin dito sa ating bakal dito sa slab. So ito na nga, binibend na nga natin ito. Siyempre pag nabid na natin yan, ipapasok na naman natin ulit yung isang bakal dyan, yung partner. So ito na nga, pangatlong latag na nga tayo dito, pangatlong pares na nga tayo ng bakal dito. So ayan, iniipit na nga natin para hindi siya medyo mahaba kasi yung bakal natin. Ang ginawa kasi natin dito mga idol ay buo yung bakal na nilagay natin dito para hindi na tayo magdugtong. Yun ang ginawa namin dito mga idol. Ayaw kasi namin na magdugtong-dugtong pa para mas matibay yung ating hagdanan dito. At ito na nga mga idol, so nasuksok na nga natin yung pangalawang bakal dito. So ito na nga, so pangatlong latag na nga tayo dito. So matapos na nating masuksok yung partner ng ating pangatlong bakal dito, ay ito na nga, tinatali natin ulit. At matapos na natin matali yung sa ilalim, tinali naman natin yung nasa ibabaw. At matapos nating matali, binibid natin ito. So hindi talaga siya gagalaw pag binibid natin yan. Binibid natin papunta sa ating bakal ng slab. So ito na nga mga idol, pang limang latag na tayo. Napasok na rin natin yung bakal dito. So ganun pa rin yung ginagawa natin dito, tinatalian sa baba. So ganito lang yung technique na ginagawa namin dito mga idol. Tapos sinusuksok namin dyan sa gitna ng ating beam. So matapos nga natin matalian sa ilalim, tinali na naman natin ito sa ibabaw mga idol. So ito, matapos nga natin matalian, so binind na naman natin ito. Ganun lang, paulit-ulit lang mga idol hanggang makompleto yung ating bakal dito. 14 pieces yung ginawa nating bakal dito. So 7 pairs ang ginawa natin dito. So nasa pang-anim na nga tayo. So ito na nga, pinapasok na nga natin yung pampito. Bali 14 na bakal yan, o 14 pieces na bakal. Kasi nga, pares yan mga idol. 12mm yung ginamit nito, at saka buo nga yung bakal natin yan mga idol hanggang baba. So wala nang dugtungan yan. So ang gagawin na lang natin dyan mga idol ay, pag pinormahan natin, wala na tayong dugtong-dugtong dyan. Lalagyan na lang natin ng anilyo yan pag naglatag na tayo ng hagdanan. So hindi natin muna gagawin yung hagdanan. Ang unahin muna nating bubusan dito mga idol ay yung ating slab. Ipapahuli natin yan. Importante ay buo yung bakal na kinabit natin dyan. So wala na tayong problema at wala na tayong pangamba na babagsak yan kasi nga buo yung bakal. At ito nga mga idol, binibid na nga natin yung panghuling latag natin dito. So ito na nga mga idol, matapos nga nating malatag ay ito na nga ang itsura. So ito na nga mga idol, so tinali natin ang alambrian pati dito sa bakal ng mga slab, at matapos nga nating matalian ito ay ito na nga yung itsura ng ating paglatag ng mga bakal dito mga idol. At dahil tapos na nga kami maglatag ng mga bakal, agad naman namin itong pinormahan mga idol para ready for concrete pouring na talaga.
At sinimula na ng pinaandar yung mixer natin dito at nagkakarga na nga sila ng buhangin at graba dito dahil nga buhos ng ating slab ngayon. Ito na nga, nakaisang sako na nga tayo. Napakagaling ng operator natin dito, napakaganda ng timplada niya dito. Tamang-tama lang yung paglagay niya ng tubig dito at siko napakasipag ng tagapala natin dito. Paspasan nga ang pagtrabaho nila dito mga idol. So sinisimulan na nga nilang iakyat yung ating mga buhos dito. So napakabilis yung trabaho nila dito kasi nga nahabol natin yung magandang panahon dito. Iniiwasan natin na umulan. So ito yung napakaganda yung panahon kaya paspasan yung trabaho nila dito. At nakapagbuhos na nga tayo dito mga idol. So ito na nga yung nabuhusan natin. So malapit na nga tayo magkalahat. At dapat ang gagawin natin dito mga idol, sinisiksik natin yung sa bandang mga biga. Ito na nga sinisiksik na natin ito ng maayos para maiwasan natin yung ampaw at saka honeycomb dito mga idol kasi nga slab ito dapat siksik ng maayos. So wala nga pala tayong gamit na vibrator dito kasi wala tayong available na vibrator kaya ito na lang ginagamit natin dito mga idol. So kailangan tiyagaan lang talaga ang pagsiksik natin dito. So may kalakihan ng konti yung mga bato na ginamit natin dito kasi nga ito yung dumating. So ito okay lang naman, kayang-kaya naman, basta tiyagaan lang natin ito ng pagsiksik mga idol. At ito binabuli na nga ng ating mason dito. So napakagaling ng ating mason dito. At ito na nga, tuloy-tuloy ulit yung paghalo natin dito mga idol ng paglagay ng ating semento. Ito halos lagpas na nga tayo sa kalagitnaan mga idol. At ito na nga mga idol, malapit na nga tayong matapos. So nasa terrace na lang tayo. So ito ganun pa rin yung galawan nila dito, napakabilis kasi nga gusto nila matapos ng mas maaga kasi nga ang usapan namin dito ay kahit matapos nila ng half day ito ay isang araw pa rin ang bayaran nila dito kaya ito nga binibilisan nila. Pero okay lang naman, maganda naman yung performance ng pagkatrabaho nila dito. So ito talaga. So walang palitan sa posisyon nila dito mga idol kung saan sila pwesto, hanggang doon na lang sila hanggang sa matapos. Kaya ito na mga idol, kailangang pasyagaan talaga to at pasipagan. Ito na nga si kuya na halos pagod na nga yung bewang niya sa kapapala pero walang pumapalit sa kanya kasi nga doon siya nakapwesto. Pero okay lang, malapit na rin matapos ito mga idol. So ito, pasa na nga yung pagbaba ng mga timba dito. At ito naghahalo nga, tuloy-tuloy rin yung paglagay nila ng buhangin at grabe dito para tuloy-tuloy din yung semento sa pag-akyat doon sa taas mga idol. At ito na nga, so tuloy-tuloy lang yung pagbuhos nila dito at saka talagang napakagaling ng operator nila dito kasi nga magaling magtimpla ng tubig. So tamang-tama lang talaga yung pagtimpla ng tubig dito. At dito na nga tayo, malapit na nga tayo dito sa stairs. So ito na nga, halos 4 na sako na lang ito mga idol. So napakabilis talaga yung pagtrabaho nila dito. So ito, binabato na nga lang yung mga timba nila dito para mabilis nila makuha kasi nga sikip na nga dito at sikip halos 3 taon na nga lang yung nasa taas. Ito na nga, halos mapuno na nga yung ating rampa dito sa stairs at ito na nga. So nagbabaan na nga yung ibang tao dito at ang natira na lang dito ay tayo at saka itong isang mason na napakagaling din na mason ito mga idol. So ito na nga, so binubuli niya, pinapahintay niya at matapos binubuli niya yung mga natuyo na naunang binuhusan. So after 1 hour yan ay binabalikan yan mga idol para maiwasan talaga yung pag-crack. So ganito talaga ang ginagawa niyan mga idol. So after 1 hour or lagpas 1 hour, so kailangan basahin ulit yan para maiwasan yung pag-crack. At ito na nga yung resulta ng pagbuhos ng slab natin dito. Sana may tutunan tayo dito mga idol.